akala ninyo hindi namin alam? Ha? Akala ninyo hanggang ngayon itatanggi pa ninyo, hindi kayo tumatanggap ng pera, mga deputa, imposible yan. Sa pagmumuka pa lang ni Manalo sa pagmumuka pa lang ng pamunuan ng iglesia ni Manalo. Mga mukhang pera kayo, mga demonyo kayo, mga hayop kayo, mga deputa kayo. Nagiging diktador na kayo, mga deputa kayo. Mayroon pa kayong pabanta-banta sa akin, mga deputa kayo. Ha? Tingnan nyo yung mga message sa akin, mga kababayan, ng mga membro ng iglesia ni Manalo. Ang dami, puro pananakot. Dapat po, kung akong tatanungin, turuan ng leksyon itong iglesia ni Manalo. Pugutan ng ulo lahat ng mga leader dyan. So yun guys, welcome back sa aking YouTube channel kung saan nga magbibigay tayo ng video reaction dito nga kay Epifanio, kung saan nga narinig nyo naman yung kanyang sinasabi na bagong pagbabanta na naman dito sa pamunuan ng Iglesia ni Cristo. Hindi na dapat yung kanyang sinasabi kasi nga mapapanood natin dito kay Epifanio na yung mga salita o mga binitawang niyang salita ay wala siyang takot. Diba? Tingnan mo naman yung sinasabi niya, dapat daw na pugutan ng ulo yung mga namumuno daw sa iglesia. Kung ano-ano na lang yung mga pinagsasabi niya kung saan nga ay hindi naman dapat niya gawin. Diba? Pwede naman gumawa tayo, tama naman yung ginagawa niya. Magbigay siya ng sarili niyang opinyon pero magmura siya o kung ano yung mga hindi magagandang salita na sinasabi niya laban dito kay Manalo at sa iba pang namumuno dito sa iglesia, di ba? Narinig nyo kung gaano at hindi katanggap-tanggap yung mga binatawang niyang salita. Kaya naman, di ba, hindi maiiwasan na pinagbabantaan na daw ang kanyang buhay dahil sa kanyang ginawa. Diba? Kasi nga naman ay direct to the point talaga, ito yung pinakamatapang na vlogger na kahit yung vice presidente natin na itong si Inday Sara Duterte ay tinawag niyang bulate at kung ano-ano pang masasakit na salita at pangmumura ang kanyang ginagawa. Diba? Kasi nga, pinaglalaban niya yung mga Marcos at syempre si Tambaloslos, diba? Pero lahat naman tayo ay meron kanya-kanyang opinion at freedom niya yung magsalita ng mga ganon. Pero yung mga salita niya ay below the belt na talaga, kaya hindi rin maiwasan na marami din ang hindi sumasang-ayon sa kanyang mga sinasabi. Kasi biruin nyo naman, di ba? Vice Presidente natin tapos mumurahin niya ng kung ano-ano na lamang. Diba? Tanong natin sa kanya, yung kanya bang pinaglalaban ay hindi kaya magnanakaw ng pera? Wala kayang dumi na ginagawa yun? Kasi nga dito kay Vice President Sara Duterte, hindi naman natin alam kung ano nga ba ang katotohanan kasi nanonood lang tayo sa balita. Pero itong si Epifanio ay siguradong sigurado siya na dapat ang panagutan ni Vice President Sara Duterte ang kanyang mga kasalanan. At ito pa ay ginamit daw nila yung Iglesia ni Cristo kung saan nga billion or million na pera ang binaya daw dito sa Iglesia ni Cristo para nga pigilan na ma-impeach itong si Sara Duterte bilang Vice Presidente kasi nga dahil sa confidential fund na ginamit nito na hanggang sa ngayon ay wala pa ring linaw kung totoo nga ba or hindi. 'Di ba? Opinion niya yun ni Epifanio pero yung mga sinasabi niya ay hindi nakatanggap-tanggap ng taong bayan. Yung iba ay gusto rin yung mga sinasabi ni Epifanio pero ni isa sa atin ay hindi natin alam kung totoo nga ba yung sinasabi. Oo, walang taong perpekto at wag mo namang husgahan ng si Vice President Sara Duterte yung mga iglesia. Kasi hindi naman yung nakakasigurado ka na yung presidente natin ay walang ginagawang masama. Gaya nga sabi ni Marcolita, 'di ba?
Lahat ng mga politiko ay mayroong mga confidential fund. Pero bakit si Vice President Sara Duterte lamang ang kanilang hinahalukay at pilit na pinapabagsak at gusto nilang ma-impeach? Okay lang naman yung magbigay siya ng opinion. Pero dito naman sa mga pamunuan ng Iglesia ni Cristo kung saan nga ay binayaran daw. Alam naman natin na tuwing may eleksyon ay sarit-saring mga kandidato ang bumibisita sa Iglesia ni Cristo. Pero yung murahin niya at kung ano-ano pang sasabihin niya na sabi niya nga pugutan ng ulo, o 'di ba? At kung mga masasakit na salita yung pangmumura niya na akala mo nga ay hindi siya mabulunan. Hindi naman niya tama yun. At isa pa kasi ay hindi naman siya nagpapakain sa mga iglesia. Gaya nga ng sabi niya, hindi naman daw lahat ng mga iglesia ay kanyang tinitira kasi meron naman daw na may, mababait at hindi sangkot daw doon. Pero ginamit daw at sa pamumuno daw ni Manalo ang kanilang reliyon para daw kunwari lamang na peace rally. Pero ang kanilang tinutumbok daw dito kasi nga binayaran nga ang Iglesia ni Cristo para nga ipaglaban si Day Sara. Pero gaya nga ng sabi daw ni Epifanio ay tuldok lang daw ang mga Iglesia ni Cristo kasi yung mga Kristiyano daw at mga born again ay napakarami din. Kaya walang laban daw ang ing-ing na tawag niya o sa mga iglesia ni Cristo. Hindi naman dapat natin murahin yung mga reliyon na yan kasi nga bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang opinion at meron tayong kanya-kanyang freedom na pumili ng ating gugustuhing reliyon. Kaya naman sana wag niya nang dagdagan pa ang kanyang mga pinagsasabi kasi nga balang araw ay may kahihinatnan din siya. Gaya nga ng sabi ni Epifanio na meron daw nagbabanta sa buhay niya. Ang tanong natin, yung mga nagbabanta sa buhay mo ay hindi naman kasalanan yan ng mga iglesia ni Cristo kasi nga may iba naman talaga na below the belt na talaga yung sinasabi mo at hindi katanggap-tanggap. At kung sakali man na may mangyari o hindi naman nating pinagdadasal na may mangyari sa iyo, yung tanong, yung mga ipinaglalaban mong tao, ipaglalaban ka kaya nila? Kaya dapat natin bago tayo magsalita, sana ng mga hindi magagandang salita ay isipin muna natin. Dahil meron din tayong mga pamilya na madadamay kung sakasakali. Kaya dito kay Epifanio, diretso mo yan, freedom mo yan, buhay mo yan, pero sana ay dahan-dahan lang sa mga pinagsasabi natin kasi nga hindi natin hawak yung buhay natin. Gaya ng sabi mo nga ay pinagbabantaan na yung buhay mo.